Exodus chapter 14 verse 15. And the Lord said to Moses, "Why do you cry to me? Tell the children of Israel to go forward." Sometimes we get stuck in life, stuck in an unwanted situation, stuck in a job we don't like, stuck in sin, stuck in a spiritual rut. We may be stuck in a bad situation, but God wants to help us go forward. Going forward is not an easy task. We need a full commitment, a determined heart, and an unshakable faith in what we believe. In today's message, as Pastor Manuel contributed his personal insights in connection with our topic, Prepare to Meet Thy God, he gives a clear emphasis on why we need to go forward. He set the testing of the Israelites in the wilderness, how they turned back and failed God and missed the promised land, and how Paul in his epistles declares that going forward in the midst of difficulties worth the price ahead if we kept on going. And Pastor Manuel shared his personal experiences in the ministry, his trials and triumphs in keeping the Lord's command. This message will encourage us that we need to prepare to meet our God, for the day of His appearing is at hand. The question is, are you willing to go forward up to the end? Ang atong subtitle o kung sab nga tema sini, butangan nato ni Go Forward. Amen? So kung atong basahon ng teksto dire nga atong gibasa gayna, Exodus sa New King James Version, nagahambal dire, no? Muning panahon nga nagagipagwa na ang mga katawan sa Ginoo, pinagi kay Moses halin dito sa Ehipto, no? Ginhilway na sila sa pagpigos kag sa pagulipon sa ila dito nga lugar sa pila ka gatos ka tuig. Tapos, haleluya, sa dira, sige sila hibi sa Ginoo, pangayo sa Ginoo, nga tagaan sila kahilwayan, nga tani, haleluya, makaangkon sila sa kaluwasan, sa ilang kahintang nga perti kabudlay. Ang Ginoo, haleluya, nagsabat. Kagbahin sina, gipadala si Moses, maungging gamit, aron makagwa sila sa sinang lugar. Abi niyo mga utod sa dira, nga gipagwa na sila dito, haleluya, sa wilderness. Pag-abot nila dito sa deserto, damo nga mga trials, pagsulay, haleluya, testing nga ginhimo ang Ginoo sa ila. Amen? Kag sa diha nga kakatilaw na siya sa mga testing, sige likramo ang ilang nga ginahimo didto, haleluya, sa wilderness. Kag ako nagapati nga may mga Kristohanon sa spiritual significance niya sa atong tagsang kabuhi, kung kisa may mga Kristohanon nga sama ni ini kung pareho sini. Amen ba? Nga ginhilway na sa kalibutan kay ang Egypt, haleluya, nag-represent ni siya sa kalibutan. Amen ba? Haleluya. Yes, para sa ato nga mga Kristohanon, naari ta sini nga kalibutan nag-star, pero hindi ta taga dire. Amen ba? Maginandam ang Ginoo nga nami nga lugar, perpekto nga lugar para sa iyang mga katawan, palakpakan ta Ginoo. Amen. So amo ni nga bahin, haleluya. Kung atong basahon dire, no? Exodus chapter 14 verse 15 nagahambal, and the Lord said to Moses, "Why do you cry to me? Tell the children of Israel to go forward." Sige sila reklamo kay Moses, sige sila gulbol kay Moses sa mga kabudlay, testing kag trial nga ilang naaguman. In our spiritual lives, we must continue to go forward. Amen. This is a part of our spiritual preparation. Amen? Tandaan nato, ining ato nga kahintang subong, mapapastor man ka, Bible study leader man ka, music ministry ka mga membro, sa young people man ka, kinahanglan ta magpreparar. Amen ba? Di ta makontento sa atong naangkon sa dira nga gidawat mo si Kristo as Lord and Savior. Ina, mga igsoon, haleluya. Kung sa hagdan pa, una pa lang naangang. Amen? Gusto sa Ginoo nga mag-abanti pata. Gusto pa sa Ginoo padayon pa to sa pagbaklakato nato sa spiritual nato nga pagkinabuhi sining kalibutan. Hantod kita hasta kita mahimo ta nga hamtong matured sa pagpangalagad sa Ginoo. Amen ba? Mao na nga ako nagapati sa pagpangalagad sa Ginoo. Hallelujah. Ang pagmature ug pagtubo nato sa Ginoo ato ning choice. Amen ba? It is a choice. Kung gusto ka magtubo ka gyud. Magkooperar ka sa Ginoo nga nagatudlo sa ato. Sa pastor o kung gina-assign sa Ginoo sa ato sa pagtudlo sa mga spiritual nga mga butang.
Amen? Pero kung hindi ka, choice gyapon nimo, hindi ka magtubo sa Ginoo. Amen? Kag salamat ko. Mas labaw nga porsyento ang nakit-an ako, nga hasta subong, nakit-an ko diri sa simbahan sa Cadiz, hallelujah, nga nagtubo gid, palakpakan ta Ginoo. Nahimo nga mabinungahon ang inatagsa ka mga kinabuhi. Amen? Agdi na ko mag-mention sa mga pangalan sila, kaya ang Ginoo nakakita sa ila. Isa sa mga pamatuod ini nga building. Amen? Ako nagapati ko si Brad yan lang di mahimo. Amen ba? Pero kamo, pareho sa atong leader, nagabayad sang presyo. Ining pagtubo gali sa Ginoo, nga mahimot ang preparado sa pag-atubang sa Ginoo, pag-abot sa panahon, hallelujah, kung kita magaka-operar dira sa iya. Amen? Amo ni nga bahin. Amo ni nga area sa atong pagpangalagad. The first place where the words of God go forward, appear in Scripture is when the Israelites came out of Egypt and were about to cross the Red Sea. And that point, the hearts of the Israelites filled them, and they said to Moses, hallelujah, ang Ginoo nagsiling kay Moses, nga abala nagapanawag ka sa ako sa pagpangayas ang bulig. Singgan na ang mga Israel noon nga magpadayon siya sa paglakat. Kaya makita na itong una, dali nga important po sa makita na ito. Do not turn back. Hindi ka magbalik. Amen? Sa pagpangalagad sa Ginoo, hallelujah, di nila huglahog. Muna, balik-balikong kinako na ginahambal, hallelujah. Pirmi ni Bradleo del Rosario, ang atong pastor dito sa Pasay. Ang pagpangalagad sa Ginoo, ang pagkakristohanon, dili mahapos, dili mabudlay, kundi imposible katama. Ano na, Brad Manuel? Imposible? Imposible nga man. Imposible kung aton lang kaugalingong nga paninguha. Kung sa ligan na naton atong kaugaling kusog, ang atong kaugalingon kaalam. Pero hindi na nga naman. Ang Ginoo, hallelujah, amo ang magbulig sa aton. Sama sa declaration ni Apostle Paul. Ano nakapadayon siya? Luyo sa kabudlayan, sa mga pag-antos niya giatubang. Pila ka busy siya na preso, pila ka busy siya na gilatos, 40, kabisi ka mga samad ako sa likod niya nga mga latos, labhag ng angkon niya. Pila ka busy siya nga hapit sa malumos, malunod ang barko nga iyang ginasakyan. Pero still nakapadayon siya, nga aman. Ang hambal niya, hallelujah, sa Philippians chapter 4, verse 13 nga naghambal. Mahimo ko ang tanan, tungod sa kusog na ginahatag sa Ginoo sa ako, kada adlaw. Amen ba? Ini pagpangalagad, di taka pa si Garbo. Amen? Sama sa natabo dito sa mga Israel. Grabe nga gipakita nga milagro dito pa sa Ehipto. Pero still, anong natabo? Naglambot nga po ng pangduha-duha sa Ginoo. Nabasi, pabayaan kami sa Ginoo. Grabe nga mga milagro, nga bulig sa Ginoo, ginhatag sa ila. Pero still, nagareklamo. Unfortunately, there are so many who turn around and go back when faced with trials. Example, King Saul sa iya kinabuhi. Amen? Sa dira, hallelujah, tapos siya gibless ang Ginoo, gibless ang Diyos sa iya ginharian, hallelujah. Sang start sa iyang paghari, anong natabo? 1 Samuel chapter 15, verse 30. Sa dira nga, hallelujah nga, gibless sa Ginoo, gisugo sa Ginoo nga, bahin sa mga Amalikanhon, patyo ng hari, patyo ng tibok, pamilya sa hari, biskan pang ilang mga kasapatan. Anong ginhimo niya? Gituman niya? Wala. Grabe nga blessing nga ginhatag sa Ginoo sa iya. Kaya ang problema pagid, hallelujah, sa dira, nagisukmatan na siya ni Prophet Samuel, anong iyang hambal? 1 Samuel chapter 15, verse 30. Nagsabat si Saul, nakasala ako pero palihog, padunggi ako sa atubangan sa mga manugdumala. Sang mga magdumala, sang akon katawan, kag sa atubangan sang bugos nga Israel. Paagi sa pag-upod sa akon sa pagsimba sa Ginoo nga imo Dios. Ang iyang concern hindi sa sala nga nahimo niya. Ang iyang concern nga padayon siya, tahuron sa mga tao kag pasidunggan. Kumbaga ang nag-govern sa iya, hindi ang Ginoo, kundi ang nag-govern sa iya, nagadumala sa iya nga kabuhi, hallelujah, ang mga tao. Amen? Una pasalamat tayo sa atong simbahan nga aman, hallelujah. Kabalo kita mag-submit dira sa Ginoo. Bisan pang atong leader nag-submit diya sa Dios. Kaya kalaban ng rason,
Ngano nagabalik sa pagpangalagad, nag-atras sa pagpangalagad, di ka parayan sa pagpangalagad tungod sa trial sa kinabuhi. Tandaan ta mga utod, hambal ni Brad dyan, kung Kristiyano ka, ano hambal niya? Di ko nga, nagahigda ka lang sa bed of roses, nga tawhay ang pagpangalagad. Hindi. Upod ang pagsulay, kapid na naton, ang mga suffering sa pagpangalagad sa Ginoo. Ang persecutions, ang paghingabot sa aton. Amen ba? Amo na yung ang mga kasablagan sa atong pagpangalagad. Abi niyo mga utod, basi ka mo gahambal ka mo nga, sa mga membro lang na matabo, natural na. Hindi. According sa survey, last year, 2021, hallelujah, dito sa States, sa tibuog kalibutan, sa bilog ng kalibutan, 38% sa mga ministers o mga pastor nag-aatras sa pagpangalagad. Naghalina sa pagpangalagad as pastor sa ilang simbahan. Nga man, hindi kaagwanta sa kabudlayan. Especially nga nagsugod ang pandemic. Amen ba? Ara pa kamuda? Pag nagbiya sa pagpangalagad, wala exemption kay nga man sa tuod ni mga sa tinud-anay ni mga pagpangalagad. Hindi exemption. Hindi ka except, hallelujah, sa mga kabudlayan sa pagpangalagad. Mamangkot ko, hapos ang pagpangalagad, hindi. Hapos hindi. Hindi. Pero salamat nga man, ang grasya sa Ginoo, sufficiency katama, pirmi nga aton ma-experiensyahan, palakpakan tang Ginoo. Atong huibis bala sa pagwali ko, balik ko na ako. We walk by faith and not by sight. Huwag ta nagalakat sa atong makita. Nagalakat ta sa atong pagtuo. Ang ini nga pagtuo, napundar dira sa persona ni Jesucristo. Amen ba? Let's fix our eyes to Jesus, the author and the finisher of faith. Yes, may troubles. Yes, may kabudlayan. Yes, may mga trials. May mga testing sa kinabuhi. Pero salamat sa Ginoo nga siya kanunay nagahatag sa ato grasyang kaluoy nga makapadayon ta. Dalaygon ng Ginoo. Amen? Amo ni nga bahin. Do not cause, ano nga Padre? Hallelujah. Do not turn back. Hindi pag-atras. Amen? Mao na nga tandaan yun nato, hallelujah, sa atong pagpangalagad. Kung atong balikon gay na, may mga negative nga mga result nga natabo kay King Saul. Ang 1 Samuel chapter 13 verse 14 amo ning resulta sa iyang pagsupak sa Ginoo. 1 Samuel chapter 13 verse 14, pero karon ang imo pag-awom hindi magpadayon. Ang Ginoo magpangita sang tao nga iya nahamutan kag iya himuon nga pangulo sa iya mga tao tungod kay wala ka magtuman sa iya. Abi niyo mga utod, di ko ginamalimtan kay Brad Jan sa unang panahon. Especially sa mga ministry. Kung di ka maghimo matinud-anon sa pagpangalagad, di ka mahimong faithful sa imong pagpangalagad sa Ginoo, tangtangon ka gid sa Ginoo. Pahalinon gid ka sa Ginoo. Kag sa dira nga pahalinon ka sa Ginoo, buslan ka sa Ginoo sa matinud-anon nga alagad. Amen? Sama kang Saul. Sa dira gitaktak sa iyang pagkahari, gibuslan sa Dios. Sinong ginbulos? Si David. A man after God's own heart. Muna nga sa simbahan, may mga membro usahay nga, hindi nakapadayon ng buluhaton kung wala kami. Utod sa Ginoo. Abirman kung madula ka mo sa simbahan, maibulos ang Ginoo. Nga man ang Diyos, hindi mawad-an tao. Pakpakan ta Ginoo. Tandaan ta gina. Muna ka mo, sa mga ministry nga gin-assign sa imo, gagmay mga dalagko nga mga butang nga gi-assign sa Ginoo para sa inyo. Dapat mahimo kitang faithful sa sinang mga butang. Gagmay og dalagko nga mga butang. Nagihatag sa Ginoo. Tandaan gid nato na kay posible ina nga ministry. Ano nga ba sa pulong sa Ginoo? Kung masaligan ka sa gamay, masaligan ka man sa dagko nga mga butang. Utod sa Ginoo. Ang Jeremiah 29 verse 11 nagahambal, for I know the plans for you declares the Lord. Plans to prosper you, not to harm you. Plans to give you hope and a future. Palakpakan tang Ginoo. Ang Ginoo may mga maayo nga plano sa aton. Hindi ka pagipahamak sa Ginoo. Amen? Hindi ka pagpabayaan sa Ginoo. Kasi doon di lang mo maintindihan. Nga ang kabudlay.
Nga may mga struggle. Utod sa Ginoo. All things work together for good. May purpose ang Ginoo sina sa imo kabuhi. Nagbasi diri karon way takabalo. May isa sa aton diri nga nag-struggle, financially, emotionally, spiritually. Padayon lang pagsalig sa Ginoo. Nga aman, haleluya. Sa pag-abot sa panahon, maintindihan lang nimo na kung ngaa natabo na sa imo. Basi disiplina lang na. Pila ka nakatuig nga ginahambalan sa Ginoo nga lakat sa assignment nga ginahambal ko sa imo pero way ka nagatuman. Munang hambal nga bato-bato sa langit ang tamaan huwag magalit. May sugpon gali na. Ang sugpon ano man, magbago ka na. Amen? Mauni nga bahin. Nga ang gusto sa Ginoo sa aton sama sa isa ka pisa sa chessboard. Hallelujah. Nga kung diin ka niya dalon, willing ka sa ipahimo niya dira sa imo. Palakpakan tang Ginoo. Amen? Mauni. Hallelujah. Amuni nga mga butang. Hindi ang aton will ang matabo, kundi ang iya sa Ginoo. Ang pinaka number 1 example na to, way nailaan si Jesus Christ, di ba? Sa panahon dito sa Mount of Gethsemane man siguro to. Kadira nga nag-ampo sa Ginoo, kabalo sa magsunod nga mga adlaw ilansang sa sibabaw sa cross. Anong hambal niya? Hallelujah. Ginoo kung mahimo, ilikaw ni sa ako ng kupa sa mga pag-antos. Kabalusan nga kabudlay mo to hambal ni Pastor Nunoy kagabi. Agree ko nga hambal siya nga nahadlok, nakabatyag si Jesus Christ tungod sa iyang pagkatawhanon. May mga kahangawa sa saya kaugalingon. Nga grabe nga mga pag-antos ngayang mangkon. Amen? Pero, anong hambal ya sa iya, katapusan sa iya? Siyang conclusion? Your will be done, Lord, not mine. Ang imong kabubuton, amoy matuman, hindi ang akon. Amen? Ayun, kisa kita gusto tang ato matuman eh. Seryoso din sila oh. Ara pa kamo da. Palakpakan ta Ginoo. Amen? Tandaan ta, mga igsoon. Ang mag-atubang sa Ginoo pag-abot sa panahon, haleluya. Amo lang ang nagahimo sang iya kabubuton. Ang nagahimo lang sa iya kabubuton. Anong hambal sa Biblia? Mateo 7:20. Dili tanan nga nagtawag sa akon Ginoo, Ginoo makasulod sa ginharian sa langit. Yadto lang ang nagatuman sa kabubuton sa akong amahan. Palakpakan natong Ginoo. Panawa. Kung imo to sugpunan sa ubos, anong hambal dito? Ginoo, nagatabog kami sa mga panunay. Nagapuasa kami. Pero, anong hambal sa Ginoo? Layas ka mo. Why ko kakilala sa inyo. Sabi niyo mo nang pinakasakit na deklarasyon sa Ginoo, magatubang na tabo. Amen? Mauning topic ang itudlo sa aton ni Brad Jan karon, preparation. Amen ba? Inang katapan mo pagpreparar utod. Di mag-relax. Pagpreparar. Hallelujah. Pakpakan tang Ginoo. Ikaduha nga punto nga ato makita dire. Do not cause others to turn back. Hindi ta pagtugutan nga kitang rason nga ang iban magtalikod sa pag-alagad sa Ginoo. Amen ba? Kayong kisa may mga Kristohanon nga kinaiya ba lang sa time nga nabudlayan ang upod niya, resulta tungod sa iya pagka hindi pagkat matinumanon sa Ginoo. Imbis dasigon, encourage, tiwasan. Marisi. Amo nang ganansya mo kay katiga sa imo ulo. Basulon ba bla? Ang Biblia gahambal gid sa Apostol Pablo, Galatians, Philippians gahambal gid. Magdinasigay ka mo. Amen? Bisan sa Santiago gahambal didto nga magpinampuay ka mo, magpinangamuyuay ka mo. Amen? Kag ang tuod nga hamtong nga Kristohanon sa time nga makita niyang utod niya, hallelujah, nga ma-fall sa pagpakasala, nagaanto sa mga sala, hindi siya malipay. Amen? So, di nga makasala siya, hindi siya malipay sila. Amen?
Kaya niya himuon siya, iampo niya, buligan niya pangamuyo, nga ini nga tao, mahawas sa iyang nga sitwasyon na dili maayo. Palakpakan ta Ginoo. It is important to realize that when we stand before the judgment seat of God, we have to give an account for the influence that we had in our husbands or wives. Bisan pa sa atong pamilya, sa atong panimalay, sa imong mga anak. Amen? Minadumduman ko nga isa ka istorya. Dito po ko sa Sayon, sa Bible School, sa una, dugay na nga mga guro, mga sobrang na 10 years na naglabay. May isa ka libro nga nabasa ko dito. Panahon sa Second World War, may natabo dito sa France. Tungod kay gera, ang mga simbahan nag-antos, nag-suffer sila financially sa kwarta. Assemblies of God churches, ng mga church dito sa Assemblies of God dito sa France. Pero, opposite, ang nagakatabo sa itong nga panahon, kay nga aman, dito sa Switzerland. Kaya dito sa Switzerland, ang giraway panalos kaabot dito, sinang mga panahon. Damo kwarta ang Switzerland. Pag sa dira na balitaan nila, hallelujah, nga ang mga kasimbahanan nila sa France, sa Assemblies of God, nagaantos tungkol sa kwarta, kabudlayan tungkol sa kwarta, nag-amot-amot sila, offering sa simbahan, sa mga kasimbahanan nila, kagipadala bulig dito para sa France ng mga kasimbahanan. Pag abot sa France, ang pinaka-leader, ang pinaka-overseer dito sa nga lugar sa France, amo nakadawat sa kwarta kasi agi address. Abi niyo mga utod, sa dira ginaplano na niyang ipanagtag sa mga kasimbahanan, idulong sa mga kasimbahanan ng mga bulig ng kwarta. Ang iya asawa nag-upos. Hambal siya ang asawa. Gang, tunga lang ang ihatag sa ila. Taguon ta ng iban. Kaya nga man, nagaantos man ta, way takabalo kung saan pa niya matapos ang gira. I-discourage siya ang asawa niya, giupos niya, ang yang banag i-discourage, gikuan niya, gitudluan pa niya, gisadisyan niya, hindi maayo. Pero ang pinakanami lang kay ang bana, way ginagpati. Hambal niya, ini nga kwarta, giparteniser na para ibulig sa mga kasimbahanan. Tag-ihatagin ako, bisang galisod ta, bisang nabudlayan ta. Kaya nga man, manabat ko sa Ginoo, pag-abot sa panahon. Amen ba? Abi niya utod, bisang ng paghambal lang natong kisa, manabat ta sa Ginoo mo. Amen ba? Ang pulong sa Ginoo naghambal dire, Matthew chapter 12, verse 36. Ako nagsiling sa inyo, sa adlaw sa paghukom, ang tagsa-tagsa magapanabat sa tagsa kapulong, nga wala sing pulos, nga ginahambal niya. Utod sa Ginoo, hindi gid paki-take for granted ang ginahambal mo nga mo ay pulos sa imo isig pareho. Kaya nga man, masugot agad sa hindi, maatubang to sa Ginoo, kag sabto nato ni nga mga butang. Amen. Palakpakan natong Ginoo. Mauna nga, imbis nga mag-discourage ka sa imong utod, i-persecute nimo imong utod, insultuhan imong utod, why not nga idadasigon na lang nimo? Amen ba? Kaya nga man, kung dasigo nimo na siya, encourage nimo na siya, hallelujah, ang Ginoo malipay. Kag inang imong mention o kung litok sa imong mga baba nga mga butang, di na maglabay kawang. Revelation chapter 20 verse 12. Anong hambal? Nakita ko man ang mga nagkalamatay, bantog man o kun hindi. Amo ni gipakita ka diyan, beloved, dito sa langit. Nga nagatindog sa tubangan sang trono. Gimpang-abrihan dayon ang mga libro, pati ang libro nga listahan sa mga nakaangkon sang kabuhi nga wala sing katapusan. Gihukman ang mga patay, suno sa ilang mga binuhatan. Tanawa. Hukman ta. Kag hukman sa Ginoo ang maayo kag hindi maayo nga atong gipanghimo. Amen ba? Sumala sa Ecclesiastes. Muna nga bantayan nato ni. Amen? Bantayan nato ni, hindi ta magpataka. Amen? Muna mga utod, blessed ko kaayo nga aman. Dito sa mati sa among simbahan, ari man ang akong sawa. Hallelujah. Sugod sa pagminyo namon, sa pag-asawahay namon 2015, why ko nakadong kabati siya nga nagalikramo siya sa amon pangabuhi. Pila man ang among income sa simbahan. Nagalakat na kami sa pagtuo.
No biyahanay pa lang kami, gipa-insindi ko na sa ngadaan, ang imo banahon, pastor, pwede ka pa kaatras. Basi masiling ang iban nga, ay, si pastor, damo ng kwarta kay hining ang sapatos, hining ang pantalon, hining akong bayo, medyo hindi lang ni kay kusot mayaman ni, di kayo hipid. Hallelujah. Pero tanaw mo mong bulsa kong kisa, wala kwarta. Pero pasalamat ko sa Ginoo nga way gid sa na-discourage. Amen? Kag for 7 years nga nag-upod kami, bisan sa pagkaon namon, way sa galikramo, palakpakan kag Ginoo. Nasalo niya, hallelujah, ang kamatuoran at tinud-anay sa pagpangalagad. Nga hindi tanan nga panahon maayong kahimtang. Pero praise the Lord, nga man, hallelujah, ang Ginoo nagasustain sa amon. Ang ginakaon sa uban, ang ginabistis sa uban, maangkon manamon. Ang ginapanghandom sa uban nga mga butang, naangkon manamon. Amen? Nga ang Psalm 37 verse 4, gahambal no gani. Delight yourself into the Lord and He will give you the desires of your heart. Tinuod ginautod. Pangitaa pirme ang kalipay mo sa imong pagpangalagad sa Ginoo kay hatag niya ang ginahandom sa imong kasing-kasing. Naprubahan na mo na. Hindi lang sa amon personal nga pagkinabuhi sa amon pag-asawa. Biskan pa sa simbahan. Ang ginahandom na mo nga mga butang para sa kaymayaan sa simbahan. Ginahatag niya. May mga tao siya nga ginagamit. Nag-abi niya mga utod, ining ko isang crisis, maayo ginang Ginoo. Kung ay nag-COVID-19, way dalag ko nga butang nga among naangkon, imbes tani baliskad no, kay tungod kay crisis, kay may COVID-19. Pero sa COVID-19, tama gid, all things work together for good. Nga man, in every crisis, there is an opportunity nga makita nimo nga ang Ginoo mag-sustain sa imo. Nga bisan paluyo sa kabudlayan, siya, kanunay, nag-back up. Nakitaan gid namon. For 2 months, nga way kami simba sa simbahan. Nagasalig man lang kami das offering sa simbahan. Way kami mga sweldo nga ginadawat. Kung nakitaan ko gid, ang Ginoo maggiho. Nga bisan pang mga membro namo, gaistar sa napulo ka kilometro, makadto gid sa simbahan, bisan budlay, maglapos-lapos kay tungod sa mga boundary, kag idulong lang ang para sa Ginoo. Para sa amon, palakpakan tang Ginoo. Muna utod, kung nabudlayan ka, ayaw pagduha-duha, abanti lang. Diretso lang. Kaya nakita sang Ginoo ang imong kasing-kasing. Be faithful sa tanan nga butang. Gagmay, dalagko nga butang. Be faithful. Bisan sa pagpasalamat, di ba? Inidire sa aton simbahan, doktrina na ni pagpasalamat mo. Amen ba? Kag kung way kakaintindi sini nga mga butang, di mo ni mahimo. O kagabi, na-invite ko dito sa, nagwali dito sa birthday ni Mr. Maribik, asa din si Mr. Maribik. As ka mo, palakpakan ta Ginoo sa ikabuhi, 63 ka tuig. Nag-celebrate siya birthday dito sa mga upod sa PC, sa personal collection. Pero why gid niya gikalimtan ang pagpasalamat sa Ginoo. Amen? Nga aman hamtong sa sini nga mga una-una. Kag ini nga mga kinaiya, amon ginigibalik, akon giniginbalon, dito sa Matikak, hasta subumsan kami na impluensyahan sa sini nga kinaiya, diri sa kadis palakpakan ng Ginoo. Nga bisan gagmay nga mga bata, bisan maglisod sa paginabuhi ang mga pamilya, nagahimo sa pagpasalamat. Kaya naintindihan nila nga kung wala ang Ginoo nagpakamayo, why sila si sarang may mahimo? Sabi niya mga utod, delikado mo kung di masabtan mo, kung di maintindihan yung tunuod ng pagpasalamat, kinasing-kasing ng pagpasalamat. Nangambal nila sa Ginoo sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 18, give thanks in all circumstances, for this is the will of God for you in Christ Jesus. Bisan ano nga kahintang magpasalamat sa Ginoo? Kaya kung di mo nini maintindihan, maabot ng panahon sa pagpasalamat, iamot mo na lang sa simbahan, isipon pa nimo. Ngano maniman? Ginagaling calculator minded, nakabati na kamus na? Calculator minded. 20,000, 5,000 ang ginamot ko sa Thanksgiving. Pagpuli namon, isa lang katasa nga mantika ang amon dala. Mantika sa baboy.
Isa na lang kaplatito ang dinaga. Ang litson mo ay nakalabot 1/4. Calculator minded mo, kaway ka kaintindi. Pero kung naintindihan mo kung ano ang meaning sa pagpasalamat, hallelujah, abir man na kung ano kadako, kay para na sa Ginoo, malipay ka sa paghatag sina, may willingness ka sa imong kasing-kasing, may peace ka sa imong kasing-kasing, sa paghatag, pag-offer sa pagpasalamat. Karon nga adlaw, Communion Sunday na to, ginadumdum na to, hallelujah, sa dira nga nagagunit ka, nagauyat ka sa pan, sa tinapay kag sang bino, manumduman mo, hallelujah, kung ano ang ginhimo ni Jesus Christ 2,000 years ago sa cross, aron ikaw, ako, kita tanan, makaangkon sa kaluwasan. Palakpakan na itong Ginoo. Pagpasalamat na to sa Ginoo ni. Kada bulan, last Sunday of the month, nagahimo ta sini kay nga man, ginadumdum ta ang pagluwas sa Ginoo sa aton. Amen? Muna kita padayon lang ta. Encourage tang iban nga nagaluya. Agakon tang iban nga nagaluya. Siguro may mga upod na diri nga waay na naton kaupod. Padayon lang sa pagpangamuyo. Membro sa atong panimalay nga nagluya na. Iampo na to. Hallelujah. Nga sila, pag-abot sa panahon, before magbalik ang atong Ginoo, makabalik po sila sa pagpangalagad. Dalay ko ng Ginoo. Hindi kay, mauna siya kay mauna mo to. Di na. Di na dapat na ito buhaton. Kaya hindi na iya sa Kristuhanon. Amen? Nga kinaiya. I-encourage na ito. Do not cause others to turn back. Amen? Mahimo tayong encourager sa uban. Ikatulong nga punto. Ikatatlo nga punto. There are consequences if we do not go forward. Morning budlay. May konsekwensya. Amen? Hallelujah. Sa tuod lang gid, hallelujah. As a testimony gamay. Kadira nabalaan na nako, nagmeeting ng council sa Mindanao before ko gipadala didto. Nag-aksyon kong katalaw. Nga man nakabati ko sa sitwasyon didto sa simbahan nga akong kadtuan. Pagkabali ba dyan, Brad, September nga bulan, Brad, ikaw ang giisahan nga ipadala nako sa Mati. Ha? Kabalan ako sa background dito mo. Siling ko, ako gituod, Brad. Kasi hindi niya, hindi tamang kapagpiliton. Pangamuyo ka, anay mo na nga, pasalamat nga may leader ta, nga nagaagad man biskan sa atong Ginoo. Why siya nagdesisyon para lang sa iya? I-confirm na, Brad, kung amo ng kabubuton sa Ginoo. Puasa ka. Sabi nyo, pagkatabo sito, si nanay sa Manila, buhay pa man siya atong nga panahon, na disgrasya. Nabuka ang iya nga diritil, kaya itong nadanlog siya. Why may makatipan sa iya, kaya nga man, si Carter, si Manti, kag si RB, may mga trabaho. Ang asawa ni Carter may trabaho. Why may makatipan sa iya? Brad, ano man eh? Si nanay na disgrasya, why makatipan? Ako ang ginahangyo nila nga magkadto. Sige, kadto siya. Samtang nagapangamuyo ka sa Ginoo, nagapangayo ka sa giya sa Ginoo, kadto ka dito. Ang hambal sa doktor, amo ni, 6 to 1 year ang recovery siya ang tiil. Lord, nag-aampo ko, Lord, ano sa man eh? Tagay kong revelation. Tagay ko pulong mo. Specific, nga ini, ipadalagi ko dito. Maugling kabubuton mo. Sabi niya mga utod, 3 ka bulan, nakadawat ko word sa Ginoo sa Isaias. Ang hambal, ipadala ta ka sa duta nga diserto nga way tubig, mala kaayo. Kay pag-abot nimo didto, magdagayday ang tubig nga halin sa Ginoo. For 3 months, ang pinakanami pagid, nagaka-operar ang Ginoo. Ngaman, si nanay, imbis 6 months to 1 year, 3 months naka-recover man siya. Appointed nga, anang timing sa Ginoo. Divine appointment nga sa Ginoo. Amo tuway na kung nagdugay, tawagan ko si Brad, mulakat ko sa Mindanao. Sigurado ka? Oo, sigurado na ko. Make the long story short, nakakadto ko sa Mindanao. Pag-abot sa Mindanao, excited ko. Pero excited, nabuslan sang nahuy-huy ang abaga ko. Nga man, pag-abot ko dito, simbahan sirado. Ang piling material sa atubang sa simbahan, kaya gabaha ka itong simbahan namon, ara pa, way pa mapasulod. Pagtanaw ko sa sulod sa simbahan, puro lawa ang ara. Danaw ang sulod. Isa sa kabilok, bangko sa simbahan, way na. Miserable. Abi nyo, nakahibi ko sa Ginoo. Ginoo, simbahan mo ni. Ano man yung natabo?
Lord, istorya naman ako ng Ginoo. Biskan may word na ko nadawat. Sige, Lord, ano man eh? Ginoo ba siya sa laka? Lord, kung hindi ko dari ni mo kung hindi mo lugar ng plano mo, papuli ako, ano ning sitwasyon di? Sabi niyo, bintaha gining gapuasa ta. Ang among District 9, karon nagdumala sa padumala sa akon, kay Pastor Juan, kay Pastor Juan sa itong panahon, way pa siya napatay, way pa ko kabulos. Way gapuasa. Kung ano ni man, way ko kupod puasa. Nabalitaan ko ang District 8, kay Pastor Adarite, kasi Pastor Adarite, sa Per Mountain, natudluan po dito sa puasa, nagapuasa sila kada bulan. Amo to nag-intra po ko. Ag didto hinay-hinay, ang Ginoo nagalihok, nagagiho. Nag-abot ko dito February 10, March 25, nabalik ang simba dito sa Mati. Palakpakan natong Ginoo. Atong mga membro nga ni-discourage sa pangalagad, gingkadto ko, gibisitahan ko. Ang iba nagsimba na sa Katoliko, nabalik na sa Katoliko. Ang iba sa iba nga pilosik, ipabayaan ko na lang to. Kaya ang Ginoo nagpadala mga bag-o nga mga membro. Pag nakitaan ko hinay-hinay hasta subong ang pagpamuhat sa Ginoo. Himaya sa Ginoo. Hindi tungod sa akon. Amo gali na. Biskan budlay ang atubang. Utang hambal nunoy gabi, short. Nagana atong hambal gahapon sa atong yang people nga nag-share dere. Short-sighted usahay nga may mga Kristohan nga short-sighted lang. Ang nakit-an ang lapit lang. Ang sa unahan nga plano sa Ginoo nga mga maayo nga butang, way nila makit-an. Sama sa mga taga-Israel. Ang nakitaan nilang sitwasyon lang. Ang dira lang sila nga sa desierto. Why nila makitaan, hallelujah, nga ang dugos gadagayday dito sa Kanaan. Milk ang honey, nga gipromesa sa Ginoo sila. Sign of kabuganaan sa ilang pagkinabuhi. Sign of prosperity. Why nila makitaan? Kag why nila ma-enjoy? Ang konsekwensya, ano? About sa konsekwensya. Kung imo basahan ng account, hallelujah, ang kaliwat lang ni Caleb kag ni Joshua ang nakasulod, ang ilang nga kaedad ang nakasulod. 20 years old, paubos lang ang nakasulod. Ang mga tigulang, ang mga gahig ulo, mga tiga-ulo, waigid ka panunod sa duta nga saad, nga ginsaad sa Ginoo para sa ila. Utod sa Ginoo, preparahon ta ang atong kabuhi. Kay base sama sa natabo sa taga-Israel, hindi man ta kasulod sa ginsaad sa Ginoo. Hallelujah. Nga promised land sa Kanaan, nga among langit nga ginsaad ya sa iyang mga katawhan. Palakpakan natong Ginoo. Basi galahog-lahog ka pa sa pagpangalagad mo. Utod, hindi na paglahog-lahog. Kung nabasa ka naman gid, kung naligo ka, ligo na lang gid. Kaya ako nagapati, sa pila ka tuig ko nga kami nagministry ni Mrs. dito sa Mati, waay gyud kami gingkawad-an sa Ginoo. Adlaw-adlaw bag-o ang iyang gugma, ang iyang promesa nga naga-encourage sa amon nga magpadayon. Luyos kabudlayan. Yes, makasurvive ka sa sining nga sitwasyon. Hindi ka magsiling nga dra lang. Another naman nga dimension. Leadership namon dito, sapat na patay si Pastor Rua. Panahon nag-meeting sila, why ko nag-attend? Kaya nadungog na ako ang ilang huring-huring, ang ilang utik-hutik, nga akong ibulos. Ano man ni sila yaman? Mga tigulang na ni. Pila nakatuig sa ministry, ako baguhanon pa. First time na mauyat ko sa simbahan. Sila ay dugay na nga, hindi sila yaman. Nag-meeting sila dito, ako nagbisi-bisi ko, bisan hindi bisi good. Nagsako-sako ko, bisan hindi sako. Samtang gamising nila ni Brad Jan dito, ba ng mga pastors Mindanao? Dugay-dugay gitawag ko ni Brad Jan, Brad, dali-dali. Ari na, sige na ako, ginkulbaan ako. Ano man lang katakos ko, ano man lang ako masarangan. Kabalo ko siyang kalimitado sa akong nga kaugalingon. Kaalam, abilidad, way man ta. Sa Ginoo lang. Pero, sandito na, Brad, ano man hindi mangitani ka. Pero sila man ang gusto. Brad, di lang kaya sa iba, no? Brad, ka na lang, Brad. Hindi man, Pastor, ikaw yan. Budlay man magbalibad, no? Kung ang Ginoo na. Moto gindawat ko, baho. Pagdawat ko, ang distrito. Amo gali nga hindi sila mag-leader, kay grabe man ang problema. Damo man mga pastor ng mga tiga-ulo.
Damo, magamo-gamo sa sulod sa simbahan, nagasamok-samok, nagagamo-gamo. Pero sa grasya, kaghimaya sa Ginoo, sa aton pagdumala, last man, kapag kanto ni Brad Jan dito, nalipay siya nga man. Brad, ang imo lang simbahan, ang way samok. Ang imong grupo, ang imong distrito, ang way samok, himaya sa Ginoo. Di na. Sa aton ba na abilidad? Sa akon ba na abilidad? Hindi, oy. Sa bulig lang sa Ginoo. Una bisang kabudlay gali, kung ang ginuupod mo, siguruhan lang ganyan ginuupod mo ha. Kay basi kung kisa magdesisyon ka nga, basi upod kung ginuupod. Ayaw magbasi-basi, hindi magbasi-basi. Kay basi di malas kinang mabtan mo. Amen? Ito lang illustration ni Brad Jan, ulamon ko to. Daw sakit ulo ko ha. Anong maayos ni man? Hambal sa amigo niya, inom ka daw, kuan daw bulong para maayo ka. Para daw maayo man ka. Hindi kay basi lang. Siguruhan. Amen ba? Tanawa, ang atong leader, Brad Jan, tanawa. Nakitaan ako ang atong mga upo diri. Ginapabayaan niya nga mag-function. Brother GR, grabe. GR Lesma. Na-amaze ko ba nga ang handom siya kasing-kasing nga para sa kaymayaan sa Ginoo. Bisan budlay, kapadayon. Brad GR, padayon ng Brad GR, Ginoo ara. Amen? Kung makitaan mo nga ini nga mga butang, iya sa Ginoo, kabubuto na sa Ginoo. Pero siguro hagid nga iya sa Ginoo kay basi kon ang 20% na imo. Hindi gid. Siguruhan lang gid nga para sa Ginoo. Ang Galatians chapter 2 verse 20 naghambal. Anong hambal niya? At that time, nagindawat mo si Jesus Christ as Lord and Savior sa imong kinabuhi. Di na ikaw ang magakinabuhi sa imong kaugalingon, kundi si Kristo na. Palakpakan tang Ginoo. Gani, nga hindi na ako nagkakabuhi, kundi si Kristo. Amo ang nagkabuhi sa akon. Ini nga kabuhi nga akong ginakabuhi karon, ginakabuhi ko paagi sa pagtuo sa anak sa Dios nga naghigugma sa akon, ka naghatag sang iya kabuhi para sa akon. Mao ning prinsipyo sa Kristohanon. Munang hambal ga claim ang iban, born again ko. Brad, born again Christian ko. Born again Christian. Nga ikaw mangyapon ang hari sa imong kabuhi. Ang tuon nga born again, ang 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Ano 17 ba na? Hallelujah. Those who are in Christ Jesus, He is a new creation. The old has gone and the new has come. Palakpakan tang Ginoo. Bago na siya. Di lang kay istorya lang. Amen? Mahuya tas tubangan sa Ginoo pagkatubang ta. Mahimo tang ipokritos tubangan sa Ginoo. Tandaan gid naton, why ipokritos tubangan sa langit dito sa sulod sa ginharian sa langit. Ang mga tao nga nakakanto dito tanan, gikumpleto ang ilang kinabuhi sa Ginoo diri sa kalibutan. Ang assignment nga ginhatag sa Ginoo, ilang gitapos. Amen. Sulod nga punto, palihog. Hallelujah. Ara pa mo kamuda. Going forward to perfection. While God wants us to move forward, we need also to know the goal towards which we are moving. Sa dira ang Ginoo, gusto tanya nga mag-abante sa atong paglakat bilang Kristohan sa pagkakristohanon naton. Kinahanglan makabaluman ta kung ano ang goal. Ano ang tuyo, ano ang purpose, ano ang vision sa Ginoo nga ihatag sa imo. Tandaan ta utod nya kita ang aton himuon, gagmay dalagko nga butang, makahatag kahimayaan sa Ginoo. Wala kita! Dumduman kong itong aging gabi, hambali Badnunoy Kampusa. Diya sa John, chapter 3, verse 30 man siguro na. Hallelujah. Jesus must increase, I must decrease. Amen ba? Si Kristo lang gid ang ipataas kag kita ipaubos. Subong siguro gamay lang ang ministry ara sa imo. Basi tig paghinlo ka lang di sa simbahan pare sa akon sa una, tig trapo ka lang, tig tinlo ka CR. Pero be faithful. Nga man, may promotion nga ginahulat kita halin sa Ginoo. I-promote ka sa Ginoo. Just like Brother Nunoy, song leader lang sa diri.
So karon sa dito sa Nueva Vizcaya ginagamit sa Ginoo upod sa pamilya niya. Pero siguruhan lang imong kaugalingon, available ka pirmi. Kay bisan ano pang abilidad ang ara sa imo, kung hindi ka willing magtuman sa Ginoo, wala may matabo sa imong pagpangalagad utod sa Ginoo. Munang hambal dito sa John kung imong tanawon, sa 1 John, hambal dito ano? Tani kamo mga magtutudlo na. Pero hasta subong, bata lang gihapon kamo. Nga gusto lang pirmi tudluan. Kani kamo na ang gatudlo. Kagpasalamat ko, hallelujah. Panahon sa tari, may mga utod na tanga willing magtindog dire. Panahon sa prayer meeting nga willing magtindog dire para magtudlo, hallelujah, sa pulong sa Ginoo. Palakpakan ta Ginoo. Amen. Gabayad presyo. Sign nga nahimo ang ila kabuhi, hallelujah, nga mabinungahon. Tandaan naton ang hambal sa John. Chapter 15 man na. 7. Anong hambal dito? Ako ang punuan sa paras. Kag kamo ang mga sanga. Kung wala kamo nagatubo, wala kamo nagapamunga, ot doon kamo. Kag ano gani? Itambog sa snow? Hindi. Itambog sa kalayo. Utod. Way na na tumod sini. Ikaw, ako, kita tanan nga mga tumulo, palakpakan tang Ginoo. Di ta dapat mahimo ta nga kontento lang. Kung anong nalambot mo sa imong pagpangalagad subong. Amen ba? Cheng, okay pang oras, Cheng? Okay pa? Okay na lang. Hallelujah. Muna nga tundaan nato, hallelujah, sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Hallelujah. Padayon gid ta. Amen? Ang isa sa mga butang. Anong hambal sa Timothy chapter 2 verse 15? Magtinguha ka nga mamutan sa panulok sang Dios. Nagambal ba nga mag-relax lang ka, pungko-pungko lang ka? Tindog-tindog, tambay-tambay lang ka? Ano ang bal niya? Pagtinguha ka nga mahamutan sa panulok sang Diyos, subong isa ka alagad ni Kristo, nga wala nagakahuya sa iya ginahimo, kundi nagatudlo sing husto sa mga pulong sa kamaturan sang Diyos. Palakpakan tang Ginoo. Utod sa Ginoo, hindi na ni para kay Timoteo lang, sa mga pastor. Yang people man ka, elder man ka sa simbahan, amuni nga atong buhaton. Amen? Pagsagyaw sa pulong sa Ginoo. Pagwali sa pulong sa Ginoo. Ano gani? We are not called to be worshiper lang. Why ta gitawag sa Ginoo para magsimba lang? Gitawag to sa Ginoo, hallelujah, to witness. Kabilog kalibutan. Pagwali sa iyang mga pulong. Hambal niya, why niya ginakahuya ang iyang ginahimo? Hindi dapat ikahuya. Ano nga ba sa pulong sa Ginoo? Kung ikahuya ko ninyo sa tubangan sa mga tao, pag abot sa panahon, ikahuya tamang kamo sa tubangan sa akong amay. Hindi man pastor kay Brad Manuel kay, diyan man na sa pastor nga trabaho, hindi. Kagahapon gitunan pila to ka giftings. Pila to ka giftings tergerlay, perti ka damo. Pila ka bilog gasa, perti ka damo. Pili ka lang, kung diin ka na yun. Kaya ako nagapati, ang isa ka Kristohanon, di lang na single, hindi lang na isa, kagasang gihatag sa Ginoo sa iya. Amen ba? Kaya damo ko nakitaan. Sa una, sung leader lang. Sa una, worship leader lang. O kung gitarista lang sa simbahan. Drummer lang sa simbahan. Pero subong, hallelujah, ang ministry, naga-deliver, nagatudlo na sa pulong sa Ginoo. Palakpakan ta Ginoo. Mauna siyang area. Hallelujah. Ano pagid? Whether we hit the mark depends on how productive we are. Balikon ko, whether we hit the mark depends on how productive we are. Amen?
going toward to hit the mark of God's high calling. Kaupat na ito nga punto. Apat ito na, balik taganay. Hallelujah. Sa number 4, palihog ko. While God wants us to move forward, we need also to know the goal towards which we are going, which we are moving. Philippians chapter 3, verse 14. Gani, nagadalagan ako sing tadlong padulong sa lalambuton. Agud madaog ko ang premyo nga amo ang pagtawag sa Diyos paagi kay Kristo Jesus sa kabuhi sa langit. Amen? Press on toward the goal for which God has called you heavenward for Christ Jesus. Palakpakan tang Ginoo. Gitawag ta sa Ginoo para sa mga langit nun nga mga butang. Samang kang Apostol Pablo ang ba niya, gani nagadalagan ako sa tadlong padulong gid. Way galiko-liko. Subong nga tuig, mga lagad ko. Sunod nga tuig, dito naman ko sa mga lagad sa kalibutan. Hindi man na. Hindi man na pwede. Tandaan ta utod, ang atong ginalagaran nga Diyos, He is a jealous God. Amen? Siluso na siya nga Diyos. Imuna na siya nga Diyos. Tagtandaan mo pirmi, na hindi basta-basta ang gimbayad ni Kristo sa imo, nga mahimo kang iya. Amen? Di mabayran kwarta nga man. Hamili nga dugo niya, kang ang iya kaugalingon nga lawas, gisakit sa cross, para ikaw makaangkon og kaluwasan, nga makaangkon kag relasyon diya sa iya. Palakpakan tang Ginoo. Ma-justify ta balik dira sa Dios nga amahan. Amen? Mao ni nga area. Kag utod, whether we hit the mark depends on how productive we are. Gadepende ni sa atong trabaho. But others fell on good ground and yielded a crop. Some 100-folds, some 60, and some 30. Di ba? Sa atong pagpangalagad, mahambal ta nga, tungkol sa kadugay sa akong pagpangalagad, may 60 kapilo, may 30 na ko kapilo, may 60 na ko kapilo, nga mapresentar ko sa Ginoo. Utod, dapat di ta makontento nga man. Ang didto sa langit, nga makasulod, ato na ang mga perpekto. 100%. 100-fold na. Di kay 30 kag 60 nga man. Ang 30 kag 60, kulang na. Nakuha niyong punto? Amen ba? Di ta makontento lang. Kung kisa maingon ta nga, partial lang. Hindi. Sa pagtuman to sa Ginoo, there is no such thing partial obedience. Nga man, ang partial obedience sa tubangan sa Ginoo, disobedience na siya. Amen ba? Kinanang 100% kaya nga tuman ka sa Ginoo, way bilin-bilin. Aron na to, mahit ang mark na ginatawag sa atong pagpangalagad. Mahimo tang preparado dira sa tubangan sa Ginoo. Amen? Ang mga tao nga dito sa langit nagipangkuha na karon nga way na diri naton naupod nga nahimo matutom sa pagpangalagad sa Ginoo. Nung duman ako bla. Sila Brad Cardo, sila nang huling sang una dito sa reclamation. Di ba? Ang akong ginikanan, si nanay o si tatay. And nung duman ko si tatay, panahon, haleluya nga, nagaluya sa pagpangalagad. Medyo nagsungkod-sungkod sa kay Brad dyan. Pero ang pinakanami lang, kay before sa ginkuha sa Ginoo, nakabalik sa sining iglesia. Di kumplito sa Ginoo. Mauna nga mag-abot sa panahon ng hambal ni Brad dyan. Sa dira nga mapatay ka, makahambal ka nga, consummatum est, natapos ko. Pagkatubang mo sa Ginoo, makahambal ka, Lord, hindi ka mahuya, hindi ka magduko-duko. Taas ang imo nga noo. Sa pagkatubang sa Ginoo nga makahambal ka, consummatum est, natapos ko Ginoo. Ang tanan nga assignment ginpahimo mo sa akon. Amen? Palakpakan ng Ginoo. Amo ning pinakanami. Ang tanan nga nag-adto sa langit, nagkanto sa langit, gikumpleto na siyang Ginoo. Tandaan ta gid ni. Basi pila ka ng katuig diri sa simbahan? May 15 katuig, may 20 katuig ka na nangalagad. Amen? Abi mo si David, ano nag-consider siya as a man after God's own heart? Psalms 24 verse 3. Who may ascend into the hill of the Lord? Or who may stand in His holy place?
Gapamangkot sa sini. Sino bala Ginoo? Ang makasulod sa imo nga balaan nga bukid. Hallelujah. Sino bala? Di siya kontento eh. Nagipanalangin sa Ginoo sa siniyang kalibutan. Gusto pa niya ang panalangin makumpleto sa iya. Naihatag sa Ginoo didto sa ginharian sa langit. Nga iyang pagkakatuan pag-abot sa panahon nga matapos ng iyang kinabuhi, palakpakan tang Ginoo. Amen. Ingon ani nga bahin. Amo ni siya nga bahin. Muna hambal ni Apostle Paul, before ta mga muyo. Ang 2 Timothy chapter 4 verse 7. Ang sa declaration ni Apostle Paul, I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. Amen? Gintapos ko Ginoo ang lumba sang maayo. Gitapos kong lumba sa maayo. Kagintipigan ko ang akon pagtuo. Palakpakan tang Ginoo. Utod sa Ginoo. Mayo man na may pagtuo ta. Pero ang Biblia nagahambal, faith without deeds is death. Ang pagtuo nga walay buhat, utod, ginikanan, patay. Amen? Palakpakan tang Ginoo. Muna kinahanglan gid ta, hallelujah, magpadayon ta sa atong pagpangalagan nga tinudtanay. Walay atrasan.